Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Alam ko isa sa mga bagay na pinaka gusto mo is malaman yung technique kung paano magseselos ang ex mo. At itong technique na to, as much as possible, yun yung bagay na never mo pang narinig buong buhay mo na effective. Narito ngayon ang isang bagay na ikakagulat mo dahil ganito lang pala ang dapat mong gawin. Sobrang simple lang pala. Tapos magkakaroon ka ng rewarding na ginagawa, di ba? Kung iniisip mo na the more you work, the more you earn, it is not something like that. Or the more you work hard to get your ex back, the more you can get him or get her. No, that's not how it works. It is actually so simple. It is the opposite way around. The more you pay less attention, the more you defocus yourself, the more na nagbibigay ka ng little effort para ibalik ang ex mo, the more it is effective. Maaaring magulat ka. Pero mas magugulat siya sa reaction na ito. And here's the thing. Bago tayo mag-start, gusto ko mag-subscribe ka at mag-like ka sa channel. And also, tapusin mo ang buong video na to dahil ituturo ko kung paano ito mag-work appropriately and properly. Okay? By the way guys, let's go ahead and talk about this. First of all, ang effective way. Alam ko, ang kulit-kulit mo right now. Naghahanap ka ng maraming technique, paano gantihan, ibalik ang ex, anong technique, ano ang kailangan kong gawin, bla 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 bla. Ano yung psychological. Sobrang desperate mo na. Yung iba sa inyo nagpatarot na yata eh, 'di ba? Yung iba sa inyo nagpahula na kayo eh. But you know, sa sobrang desperado mo kung ano-ano na pinagagawa mo at minsan mukha ka ng tanga, 'di ba? Dahil ang katotohanan ang katotohanan is sobrang simple lang to get your ex back. It is just so simple method. It is just so simple way. And this is just to reverse the action. Or reverse your action. What? Reverse your action? Hindi siya ganun ka-clear. Anong ibig mong sabihin, coach? Okay. Ito ang ibig kong sabihin. Kapag sinabi kong reverse your action, ito yung ngayon, tatanungin kita ha, ano bang action ang gusto mong gawin ngayon? First, ang gusto mong gawing action, kausapin ex mo, i-fix ang lahat, talk to your ex, and you know, every kind of shit like that para lang magkaayos kayo at magkasundo kayo. You will do everything that way para lamang magkaroon kayo ng comeback to the point na iiyak mo lahat, ipaglalaban mo lahat. And the thing is, napapansin mo parang hindi effective. Kasi ginagawa mo naman yung the best mo, lahat ng luha, frustration, yung sakit ng ulo na nararamdaman mo, yung sipat ng damdamin na talagang sumisira sa'yo. You feel everything and everything is painful right now. So now you are very desperate to do everything you can. Gamit-gamit ang kapangyarihan mo just to get your ex back. And nakaka-frustrate na ang ending, makikita mo lang ang sarili mo na sobrang depressed mo dahil wala kang magawa. Wala kang magawa. Kahit anong gawin mo, hindi mo alam ang gagawin mo. Kahit anong pagpapakahirap mo, ginagawa mo yung best mo, hindi mo siya mabalik. Bakit? Una sa lahat, sasabihin ko sa iyo yung totoo. Kasi wala ka namang access para kontrolin ang free will niya. Wala ka namang susi, di ba? Wala kang key to control your ex's free will. Gift yan ni God sa tao. Binigay yan ng Diyos sa tao na meron tayong kanya-kanyang free will and free choice. At yun yung bagay na hindi natin pwedeng pakilaman sa isang tao. Kahit anong suggest mo sa akin na mas masarap ang beef steak sa chicken ng Mang Inasal. Kung para sa akin, mas masarap ang chicken ng Mang Inasal. Kahit maghapon mong sabihin na beef steak, hindi kita paniniwalaan dahil meron ako sariling choice. Ito gusto ko. Yung dila ko, dila mo ba? Hindi naman, di ba? Yung taste ko, taste mo ba? Hindi naman, di ba? So kahit anong effort ang gawin mo, hindi yan magiging effective para palitan ang mind ko, para i-change ang mind ko, para magbago ako ng isip at baguhin ko ang reaction ko sa bagay na to.
And that's my very point of view. Ladies and gentlemen, just to simplify it, first fact, hindi mo kayang baguhin ang isip ng ex mo gamit ang mga salita. Nang ganun-ganun lang. Hindi mo kayang baguhin ang isip mo, ang isip ng ex mo na mahalin ka after niya man lamig sa'yo out of nowhere. Nang ganun-ganun lang. At eto ang pangalawang fun fact. Bigyan mo lang siya ng time. Grabe naman coach, dami mong sinabi, tapos sasabihin mo sa amin, bigyan lang ng time. Wala yun yung nagwo-work At magugulat ka sa reaksyon niya. At siya din mismo, magugulat siya sa reaksyon niya. Dahil kapag binigyan mo siya ng time, siya mismo ang magde-decide. Gagamitin niya ang free will niya para piliin ka. I mean, let us check this one kung paano ito nagwo-work. Bibigyan mo siya ng time. Kapag binigyan mo siya ng time, magiging malaya siya. Gagawin niya yung gusto niya sa sarili niya. And he will not feel you. Pero nakasanayan ka niya for how many years. Pero isang araw nag-decide siya na mawala ka. And you will think about it na wala nang chance, pero hindi, mali ka. Dahil kapag binigyan mo na siya ng time, ito na yung time na siya na yung mag-e-effort, mag-isip kung kamusta ka na. So simpleng salita, ito yung salitang namimiss ka na niya kahit paano. Ito yung salitang naaalala niya nung ikaw yung kasama niya. At kahit meron pa siyang bago, kung meron man di ko sinasabing meron bago, pero kung meron man siyang bago, di niya may iwasang ikumpara niya yung kulturang nakasanayan niya sa'yo, yung tradisyon na nakasanayan niya sa'yo. Kung ikukumpara ko siya parang mga Pilipino na nasa Amerika, mga OFW na Pinoy, hindi ba sa Pilipinas kahit mahirap at mababa ang sahod dito sa mababang ekonomiya ng Pinas, mas gusto nyo dito, di ba? Dahil feeling nyo, nandito yung family nyo, feeling nyo, okay lahat kayo. Tapos yung kulturang nakasanayan nyo dito, goods na goods naman, di ba? Pumunta ka ng Amerika, napansin mo, ang ganda ng kultura nila. Pumunta ka ng Japan, napansin mo, ang ganda ng kultura nila. Pero at the end of the day, Pilipinas pa rin ang the best sa'yo. Bakit? Kasi yun yung kulturang nakasanayan mo. Hindi yun totoo na Pilipinas ang the best. Huwag tayong maglokohan. Pero dahil yun yung nakasanayan mong kultura, yun yung gusto mong balikan. Kaya gusto mo pa rin sa Pilipinas. Kahit toxic na sa Pilipinas minsan, mas gusto mo pa rin dito. Kasi nga, yun yung kulturang nakasanayan mo. Nandito ang pamilya mo, ito ang kinalakihan mo. Dumating lang sa punto na desperado ka talaga sa mga bagay na gusto mo. Kaya iniwan mo ang bansa mo. Pero, ang ibig ko sabihin, ano bang tinutukoy ko? Same thing din yan sa relationship. Yun lang yung example ko. Dumating sa punto na ang ex mo, medyo desperate na. Gusto niya sigurong makarefresh, makahinga dahil umay na siya, tsaka nasasakal na siya sa relasyon. Pero pag binigyan mo siya ng time, maniwala ka sa akin, di mo siya kailangan piliting isipin ka niya. Siya mismo may isip ka niya. Magugulat siya sa reaksyon niya na napakahalaga mo pala. Do you trust me? Bilang coach base, and that's what I want you to do. Trust me now. Huwag ka masyadong mapraning, huwag ka masyadong pa-stress. Magtiwala ka sa akin. Napakasimple lang ng katotohanan na kailangan mong gawin. Kailangan mo lang siyang bigyan ng space. Bigyan mo lang siya ng time. Let time works for you. And let time work for you. And the truth is, the time will work for you. No worries. Magtatrabaho ang time para sa'yo. Gaya nga ng sinabi ko, di ba? Buhay niya yan. Yung bituka niya, hindi mo bituka yun. Bituka niya yun. Yung mga damit niya, hindi mo damit yun. Damit niya yun. Yung paborito niyang pabango niya yun. Hindi mo pabango yun. So, ang desisyon niya, hindi mo desisyon yun. Desisyon niya yun. Huwag mo siyang guluhin. Huwag mo siyang pakilaman. Bigyan mo siya ng oras na mag-decide. Huwag mong pilitin. Kung talagang mahal mo, bigyan mo siya ng pagkakataong mag-decide para sa sarili niya. Dahil kapag hindi mo siya binigyan ng desisyon, dahil kapag pinilit mo, ako piliin mo. Man, girl, lalo mo lang buburyuhin yung utak niya para layuan ka kasi pinapakita mo sa mga ganong actions na di mo siya mahal. Kung talagang mahal mo siya, bigyan mo siya ng pagkakataong mag-decide kung gusto ka ba talaga niya o hindi. At kapag ginawa mo yun, maniwala ka sa akin, magtiwala ka, ang oras kikilos siya. Kakampihan ka ng time. Pero kung gusto mong ibalik ang ex mo, narito na 2025, nandito na ang mga metadata natin, how to get your ex back, and the full strategies na meron ako sa Facebook page ko. PM nyo ako sa Philippine Dating Coach. Thanks for watching.